Ang pang-api sa mga Israelita, unang kabanata. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto, pati ng kani-kanilang sambahayan. Sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad at Aser. Sila'y 70 lahat. Si Jose ay malaon nang nasa Ehipto, at namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salin lahi. Ngunit malabis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at nalaganapan nila ang buong lupain. Lumipas ang panahon at ang Ehipto ay nagkaroon ng ibang hari na walang anuman na walang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Bago tayo salakayin ng ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Pinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, lungsod na tinanggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila kinapuotan at kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito ang mga Israelita ay lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Isang araw pinatawag ng Faraon sina Sifra at Puwa, ang mga hilot na nagpapaanak sa mga Hebreya, at tinagubilinan ng ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreya, kung lalaki ang bata, patayin ninyo. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga hilot ang utos ng hari. Hindi nila pinatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito ipinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi niyo pinatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebreya? Mangyari po iba ang mga Hebreya sa mga Ehipsya. Madali po silang manganak, kaya nakalabas na ang bata kung datnan namin, sagot nila. At hindi napigil ang pagdami ng mga Israelita. Ang mga hilot naman ay kinalugdan ng Diyos, pinagkalooban niya sila ng sariling sambahayan. Iniutos naman ng Faraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at bayaan lamang mabuhay ang mga babae. Exodo, ang pagliligtas kay Moises. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y pinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang may aubot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebreya. Ang kapatid naman ng babae ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung ibig po ninyo, hahanap ko kayo ng isang Hebreya mag-aalaga sa batang iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, lagaan mong batang ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ng bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, napulot ko siya sa tubig kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Tumakas si Moises. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niya sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Luminga-linga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreo nag-aaway. Tinanong niya ang mga kasalanan, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises ang marinig niya ito at niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo.
Nakarating ang balita kay Paraon kaya ibig niyang ipapatay si Moises, ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Pagdating sa Madian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Dumating naman ang 7 anak na babae ng saserdote roon upang sumalok ng tubig at pinainom ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at binulabog ang mga tupa. Nakita ni Moises ang pangyayari kaya sinakluluhan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae kaya tinanong sila ng ama nilang si Reuel, "Bakit maaga kayo ngayon?" "Mangyari po, pinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. Sinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainom pa niya ang kawan," sagot nila. "Nasaan siya? Bakit din niyo isinama rito at nang makasalo namin sa pagkain?" Sunod-sunod na tanong ng ama at ipinatawag nga si Moises. Mula noon doon na nanirahan si Moises at napangasawa niya tuloy si Sipora na anak ni Reuel. Dumating ang araw na si Sipora ay nanganak ng isang lalaki. Gersom ang pinangalan sa kanya ni Moises sapagkat aniya, "Ako'y dayuhan dito." Pagkalipas ang mahabang panahon namatay ang Paraon, ngunit inalipin pa rin ng mga Ehipsyo ang mga Israelita, kaya't dumaraing sila sa tindi ng hirap. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Exodo, ang pagkatawag kay Moises, 3 kabanata. Samantala mula nang tumira si Moises sa Madian, siya na ang nag-alaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ninga sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit, tubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, sina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang muka pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay ang lupain ng Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Heveo at Jebuseo. Naririnig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo sa bundok ding ito. Sasabihin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ni Yahweh. Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ni Yahweh, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito nga ang pangalang itinawag nila sa akin magpakailanman." Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, "Napakita ko sa iyo. Akong si Yahweh, ang Diyos ng iyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Pereseo, ng mga Heveo at ng mga Jebuseo. Pakikinggan ka nila. Pagkatapos isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong ako si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo at napakita sa iyo. At kayo maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang
upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadamo ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Idinugtong pa ng Diyos, paggagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayo pag-alis. Lahat ng babae ay manghihingi ng damit, alahas na ginto o pilak sa kanilang mga kapitbahay. At sino mang babaeng nandoroon, ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan, masasamsam ang ari-arian ng Ehipsyo. Ang mabuting balita ayon kay Mateo, ang pagkamatay ni Juan Bautista. 14 na kabanata. Nang makarating si Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak na babae ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinabukutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos ibinalita nila ito kay Jesus. Ang pagpapakain sa 5,000. Nang marinig ito ni Jesus, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ampok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papupuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpiraso-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na pirapirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata.